Ang pagpapaganda ay part na ng araw-araw natin. May kanya-kanyang trip at paraan tayo para maging maganda. Lahat may kanya-kanyang bet sa kagandahan. Marami sa atin, makeup, fashion, at pagiging fit ang tingin na nagpapaganda. Minsan, kailangan gumastos para mag-level up sa aesthetic. Pero sa ibang kultura, iba ang pamantayan nila sa ganda na baka di natin gets. Kaya dito sa listahan, i-expose natin ang mga unique na standards ng kagandahan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Baka weird sa iba, pero yan ang simbolo ng ganda para sa mga tribo nila. Unahin natin sa China, ang foot binding. Yung foot binding o pagbibindisyon ng paa ay isang lumang tradisyon sa China kung saan dati mga batang babae ang naglalagay ng timbang at binabalot ang kanilang mga paa para gawing mas maliit at baguhin ang hugis. Bahagi ito ng kultura kung saan ang foot binding ay nagpapakita ng kagandahan at ang mas maliit na paa ay ina-associate sa elegansya ng emperatriz. Ang mga sapatos na sinusuot ng mga babae na may bindisyon sa paa ay tinatawag na lotus shoes. Noong panahon ng Song Dynasty, naging uso ito sa mga mayaman at sa mga lower class naman noong Qing Dynasty. Pero, masakit ito at maaaring mag-deform ng buto at sapatos. Ngayon, ipinagbabawal na ang foot binding kaya mga matatanda na lang ang nagpapatuloy sa ganitong gawain. Pangalawa sa ating listahan ay sa mga Mursi sa Ethiopia, ang mga kabataang babae ay naglalagay ng lip plate 6 na buwan bago ang kanilang kasal. Nagpapagawa sila ng piercing mga 15 o 16 na taong gulang. Ang kanilang mga labi ay ginugupit ng babae bilang simbolo ng kanilang tapang at tiyaga. Mas malaki ang lip plate, mas matapang ang babae. Trip nila ito para sa ganda kasi sabi, umaakit daw ng asawa. Isa rin itong simbolo ng kagandahan at tapang. Pag wala kang lip plate, baka isipin tamad ka. Automatic member ng tribo kapag may lip plate ka. Dumako naman tayo sa Thailand. Sa mga kababaihan ng Kayan sa Northern Thailand at sa border ng Myanmar, ang pagpapahaba ng kanilang leeg at paglalagay ng brass rings ay simbolo ng kagandahan. Tinatawag itong padaon. Nagsisimula ito sa edad na 5. Naglalagay sila ng mga singsing para gawing mas mahaba ang leeg. Pagkatapos nagdaragdag sila ng mga singsing kada 2 taon para gawing mas mahaba pa ito. Sa paniniwala ng mga Kayan, mas maganda ang isang babae kapag mas mahaba ang kanyang leeg. Wala namang eksaktong paliwanag tungkol dito. Kahit ang mga kababaihan ng Kayan mismo ay hindi alam ang dahilan. Sabi ng iba, ang mas mahabang leeg ay nagbibigay proteksyon sa babae laban sa mga atake ng tigre o pagdukot mula sa kalaban na tribo. Sa panahon ngayon, ginagawa nila ito upang mapanatili ang kanilang kultura. Sunod ay sa Japan. Sa ating paningin, mukhang vampire ang mga ngipin na medyo baluktot. Pero sa Japan, ito ay simbolo ng kagandahan. Tinatawag itong yaeba sa Japanese. Attractive daw ito lalo na sa mga babae at nagpapakita ito ng sexual attractiveness. Kaya naman, nagpupunta sa dental clinics ang mga Japanese women para lang magkaroon ng pekeng baluktot ng ngipin.